Okay, so ang pinakauna kasing step na dapat mong gawin is mag-upload ng products or gawin lahat ng work sa backend. Kasi kapag inuna mo na mag-design, later on, kakailanganin mo ng links dun sa front end. So ang gagawin mo, babalik ka ngayon dito kay backend or admin, mapupunta ka na naman dun sa front store, which is napaka-disorganized ng ganun. Para mas smooth yung flow ng pagbe-build mo, unahin mo na lahat sa backend, and that includes product listing na tinatawag. Product listing is yung pag-upload ng product, and I'm going to show you how. So right now, meron na akong naka-prepare na documented copy nito, and bibigyan ko rin kayo ng copy. And so lahat ng colors and everything na kakailanganin dito sa workshop na to is nandito na sa copy na to, documented, and nasa Notion to ngayon. So nandito yung mga made up lang, kunwari mga product descriptions and all. So dito ko siya kukunin. Okay? Alright, so sabi ko kanina product. So dito tayo sa products. And let's add our first product. I-explain ko muna kung ano yung mga ilalagay natin sa bawat field. Title, dito ilalagay. Yung product description, dito ilalagay. Media, yung mga pictures, mag-upload ka lang dito. Etong pricing, compare at price. Ito yung dito mo ilalagay yung price na makikita ng mga customers. Pero for example, naka-sale yung product mo. So, dito mo ngayon ilalagay yung original na price. Dito mo ilalagay yung sale price. Okay? Pero kung wala ka namang sale, dito mo na ilalagay yung original price. Alright? So, ang magiging itsura niyan kapag nilagay mo dito yung kunwari naka-sale, mai-slash ngayon etong compare at price. So for example, 500 yung original price and naka-sale siya ng 400. So kapag view mo ngayon sa front store to, naka-slash to. Ito yung makikita nila. Like yung usual na itsura ko naka-sale. Ganun siya. And then charge tax on this product, i-untick muna natin yan. So ito depende talaga sa country kung nagko-collect ba ng tax. Pero for this tutorial, hindi muna natin siya isa-select. Cost per item, eto para malaman mo lang kung magkano yung kinikita mo per item. So, depende sa client mo kung gusto niya makita to, pwede kang maglagay dito. Magkano yung overall na nagagastos per item. Okay? Magkano yung profit? Magkano yung margin? Okay? Track quantity, necessary to kasi for example, hindi mo na-track yung quantity, edi lalo na kung marami kang products, edi gulo-gulo na ngayon yung inventory mo. Ilan na kaya yung nabenta ko? Ilan na kaya yung bumalik? Mga ganun. Track quantity mo siya. Shop location, dito mo ilalagay yung ilan yung stock na available. Ilan yung stocks mo. So, dito siya ilalagay. Continue selling when out of stock. Dapat hindi mo to i-select kasi once na sinelect mo yan, ibig sabihin, kung ilan yung naka-display dito sa online store mo, kahit out of stock na siya, makaka-order pa rin yung mga tao. Possible yun. Pero ang magiging challenge mo dyan is, wala ka na ngayon stock para ibenta sa kanila. Okay, so malaking kasiraan sa brand mo yon. Huwag mo itong gagawin unless gusto mo talaga. Unless naman, confident ka na kapag nagre-restock kayo, hindi siya umaabot ng 1 or 2 weeks. Kasi usually kapag nag-restock ka matagal, di ba? So unless ganun naman kabilis yung restocking nyo, pwede mo tong i-check. Para kahit na out of stock na yung on hand mo talaga, tapos nag-restock ka, darating agad kinaumagahan, edi i-select mo lang to. Hindi naman ganun katagal yung wait time, if ever. Shipping, this product requires shipping. Bakit may ganito to? Kasi itong si Shopify, pwede siyang gamitin para magbenta ng mga digital products. So kung requires shipping, for example, mga physical products, i-ship mo talaga siya, then dapat nakaselect to. Dahil kung hindi, ganyan ang magiging itsura niya. Kasi hindi mo naman kailangang i-ship. For example, nagbebenta ka ng mga courses. You don't need this. Ililist mo lang yung product mo dito, okay? So for this tutorial, mag-ship tayo. Dito ilalagay yung weight. Okay, let's do this. And if you guys are wondering saan ko kinuha tong mga to, nag-chat GPT lang ako. Pero let me tell you guys, ayan, pwede tayo mag-generate ng text using Shopify Magic na tinatawag. So, may sariling AI si Shopify. Okay, so for example, ako meron na ako, tignan natin ha. Meron na kasi ako dito naka-prepare na product description. Lalagay ko na lang siya dito. And make sure naman na ayus-ayusin natin. Lagyan natin ng mga spaces or kung necessary na lagyan natin ng mga bullets. Lalo na kung sobrang dami, lagyan natin ng bullets kasi para para hindi masakit sa mata ng mga customers kasi i-scan lang nila yan.
Lalo na kung sobrang masyadong wordy, lagyan mo naman ng bullets. Okay, so tignan natin kung for example, wala ako nung product description na yon. What are you selling? I-describe mo lang siya. I am selling, okay, wag nang ganun. Web camera. Mm, I-ano mo lang siya, i-describe mo lang siya and bahala na siya na magbigay sa'yo ng expert ba? Anong tone of voice? Sophisticated? Gusto natin persuasive? Generate text. Tingnan natin kung ano ibibigay niya sa atin. Ayan. Capture life's best moments with our webcam. Enjoy the ultimate Zoom experience to capture all the details of your special moments without missing a bit. Oh, maganda rin siya. This webcam will bring you truly lifelike clarity and vibrancy. All the perfect moments in one perfect device. What could be better? Kung gusto mo siyang i-keep, pwede mong i-keep yan. And so, parang general na ano yung binigay niya sa'yo. So, if you wanna be more specific, especially ilagay mo dito, if you wanna be more specific, pwede mong ilagay dito yung mga features talaga ng mismong web camera mo para siya na yung bahala magdagdag ng mga descriptions. Yung mga features and benefits niya talaga, ilagay mo na dito. Okay? So, ngayon, ikikip lang natin yan. Let's upload products, mga images. So, web camera yun, di ba? Pwede niya siyang control A or select all para bulk na yung pag-upload ng pictures. Ayan. So, eto guys, I'm just letting you know na nadadrag-drag to. Kung ano yung pinakaunang picture, later siya yung mag-a-appear doon sa front store na pinakaunang picture. Kung ano yung naka-display doon, eto siya. Alright? So, gusto ko ito yung nasa pinakauna. Meron na tayong pricing, track quantity. For this example or tutorial, shop location, ang stock natin is 10. Ayan. Tapos, kung hindi niyo naman alam yung weight, pwede kayo mag-research. Pero for this, ilalagyan ko lang dito ng 0.05. Okay? Pwede ka mag-add ng custom information kung mag-ship ka sa labas ng Philippines. Sige, lagay natin dito Philippines. Ayan. Kung kailangan mo maglagay dito, actually, hindi ko alam kung ano yung mga ilalagay dito. You better ask yung mga customs kung mag-ship ka lang naman outside the Philippines. So, ilalagay ko na rin yung Philippines dyan. Variants, wala tayong variants. Ang ibig sabihin ng variants, for example, yung web camera ko may iba't ibang kulay, may iba't ibang sizes. Yun ang tinatawag na variant. Pero, for this product, for this specific product, kunwari wala tayong variant, okay? Etong search engine listing, hindi ko rin i-explain kung paano natin to gagamitin. Pero, para may idea kayo, ito yung mga nag-a-appear sa search engines for SEO purposes. Dito mo siya babaguhin. Dito mo babaguhin yung URL na hindi naapektuhan ngayon ito. Dito mo babaguhin yung product title na hindi naapektuhan tong product listing mo. So, kung view siya ngayon ni customer sa front store, kung ano yung in-upload mo, yun siya. Yun yung nakikita niya. Pero, for search engine purposes, kapag nag-search yung mga tao, at may mga nilagay-lagay ka na keywords dito, dito, and dito, mag-a-appear ngayon. Ito yung itsura niya sa Google, di ba? I-imagine nyo ba? Ito yung magiging itsura niya. Kung ano yung ilalagay niyo dito na keywords, mag-a-appear siya dito. So, for SEO purposes, kung wala naman kayong plano para na aralin ng SEO, i-skip nyo na lang muna to. Kalimutan nyo muna yung sinabi ko. 'Di ba? Ito, make sure na naka-active siya. At tapos, etong Matic kasi ito manage sales channel. Matic na nakaselect na yung dalawa. Kung meron kayong point of sale, okay? Tapos, dito, hinahayaan ko lang muna tong mga nauna kasi later, gagawan ko siya ng automated na kung paano sila mapupunta dyan sa mga yan. Yan. So, tags, make sure lang na magta-tag tayo, okay? So, ang purpose kasi ngayon ni tags is pwede siyang, hindi to yung hashtag ha. Hindi, you don't need to add hashtag. Tags lang is para matag mo si product para later on, kung gusto mong hanapin yung mga products na merong tag na ganito, madali mo silang masusort out or mafi-filter. Yun ang purpose ni tags. Okay? So, for now, webcam. Webcam ilalagay ko dito. Alright? And another is work from home. Work from home equipment to. So, gusto ko siya work from home. Kasi later, for example, nag-upload ako ng 100 na products, ang dami na. Tapos magkakaibang products yun. Gusto ko ngayon makita lang yung mga products ko na work from home.
So, magagamit ko tong tags na to later kasi magsi-search ako and gagamitin ko yung tag na WFH, shortcut for work from home. Okay? Sa collections, deadma muna dyan kasi later isi-set natin yan. Ayan. Ito, hinahayaan ko na lang din muna yan. Tapos, make sure na you hit save. Meron tayong dalawang save. Meron sa taas, meron din sa baba. So, we have successfully added our very first product. So, ngayon, kung gusto nyo i-preview anong itsura ng product na in-upload natin, ayan yung preview. Okay, so ganito yung itsura niya. Hindi pa siya ganun kaganda kasi hindi pa natin na-design yung front end. Pero ganito yung itsura niya. Mag-a-appear siya. So, ito yung sinasabi ko kanina na naka-sale. Ito yung 400 pesos na sale price niya. And yung kulay, hindi pa natin nababago. But later on, tuturo ko din naman yan. Kung gusto mo i-try na mag-upload ng product, go ahead, i-pause mo lang tong video na to. I-check mo yung product details dun sa Notion file na binigay ko sa inyo. Okay? Nag-appear na nga dito sa products natin yung isang product and nandito actually yung preview niya kung ano-ano yung vendor which is yung pangalan ng shop mo, sales channel, meron ang ginamit natin kasi is point of sale and online store, markets, Philippines lang, yun nakaselect. Hindi natin nilagyan ng type of product pala, no? Pero pwede na nating lagyan yon. Sige, lagyan natin ng product type. Web camera. Is that even necessary? Yes, necessary siya lahat for later kapag nag-sort ka. Okay, so ngayon naman mag-upload tayo ng isa pang product. Pero this time naman, merong variant yung i-upload natin. So that would be headset. Pareho lang yung gagawin natin kung paano ko ginawa kanina yung isa. And ano ba yung variant natin? Tignan natin ha kung ano yung available. Ayan. So, ang magiging variant natin is, kunwari, regular headset and noise cancelling headset. Okay? Yung dalawang yun lang. And ang price nito, okay lang na hindi ko pa to lagyan, lalo na kung may variant kayo. Kasi ang mangyayari niyan, papakita ko sa inyo. Pero sige, lagyan ko na lang to ng, for example, 400. Track quantity, not charge, tapos 10. Ngayon, 0.05. Country, Philippines. Ayan. Tapos, add options. So, lalagay ko dito as features. Tama, features. Yun, kapag hindi siya existing dito, i-click mo lang dito sa labas. Ayan. Add value. Ayan, regular. And another value is noise cancelling. May dalawa tayong variant. Ngayon, kung gusto mo pa mag-add, pwede. So, tignan mo, nag-appear na siya dito. So, kung kunwari hindi natin nilagyan ng price dito, magzi-zero lang yan. Okay. So, noise cancelling natin, gusto natin mas mahal, 500 pesos. And the stocks, yan. Ayan. Kung meron kang SQ, ano ba nandito? Tama. SQ yung nandito, tsaka yung barcode. So, for now, i-ano mo muna siya. I-save mo muna siya. Kasi later, kapag sinelect mo yan, etong actions na to, kapag tinignan mo, meron siyang edit locations, edit country of origin, edit prices. So, pupunta tayo dito sa product type. Matik na ano nyo, jewelry. Pero syempre, ka-close natin yan kasi hindi naman yan jewelry. Headset. Headphones, yan. Product type. Headset. Lagay mo lang yan. Tags. Again, headset. And work from home ulit. Ayan. Save. Ayan. So, nakapag-upload na tayo ng second na product natin. And, i-preview natin kung anong itsura. Iko-compare natin siya dun sa webcam. Ayan. So, nakita niya meron na siyang regular and noise cancelling. Uy, hindi nagbabago yung picture, di ba? Kasi hindi tayo nag-set ng picture. So, titignan natin kung paano babaguhin yun. Eto si web camera. Wala siyang variant selector. Kasi wala siyang ibang variant. Iisa lang siya. So, ngayon, paano ba mag-add ng picture? Okay. Eto siya. So, dito, i-click mo lang image na yan. Pili ka lang sa mga product images na.
Para kunwari, for example, in the future, may mga iba't ibang kulay pa siya, may black, green, mga ganyan. Siyempre, ang ilalagay mo is yung corresponding color, corresponding na picture dun sa product na in-upload mo or dun sa variant na nilagay mo. Okay? So, save natin to. Balikan natin yung preview natin for headset and i-refresh lang natin to. Ayan, nagbabago na ngayon yung picture. Para makita kasi ng customers kung anong itsura niya, di ba? Hindi isang picture lang yung gamitin natin of all yung mga iba't ibang devices or iba't ibang variants. Mas convincing pa rin pag nakikita nila yung itsura. Okay? So, congratulations on in uploading your second product. Go ahead, mag-upload na po kayo and balikan nyo tong video na to. Ayan, so we have successfully uploaded 2 products. Mag-add tayo ng isa pang product para meron tayong 3 products. So, pareho lang naman, nothing special. I-upload ko lang to. Kasi later magagamit natin siya para sa demo. Okay? Wait a minute. Ano yung next microphone? Ayan. So, na-upload ko na yung last na product natin which is microphone. Pero baka kasi napansin nyo to, bakit mayroong online store and default product dito? Huwag nyo muna tong pansinin, okay? I-explain ko to later. Ayan. So, meron na tayong 3 products. So, ang next na gagawin natin will be collections. But please lang, huwag kayong magpo-proceed dito sa collection kung hindi nyo natatapos na i-upload tong 3 products nyo. May guide naman kayo na documented na dyan. Tignan nyo na lang lahat. Saka kayo mag-proceed sa collections. Okay?